to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have to. Magandang araw po. Kami po ng aking grupo ay magsasagawa po ng interview. Okay lang po ba? Uyog ka? Magandang araw din. Okay lang po. Pero bago po tayo magsimula, ano po ang inyong pangalan? Ako po si Arlene B. Punggo, kasalukuyang nagtatrabaho dito sa bansang Saudi Arabia. Magandang pangalan po, Ginang Punggo. So, ang aming presentasyon po pala ay tungkol sa mundo sa mata ng isang OFW. Sorry. May 5 po kaming katanungan. At ang unang tanong ay, gaano po kayo katagal naninirahan sa ibang bansa? 9 months pa po ako dito. Matagal na po pala. Opo, wala pang ipon. Kaya pa yan. Para po sa pangalawang katanungan, ano po ang iyong layunin o dahilan ng inyong pagtungo sa abroad? Dahil po sa hirap ng buhay at saka walang trabaho doon sa Pilipinas na basta dahil sa hirap ng buhay. Ganun lang. Saludo ako sa iyong sakripisyo, pagmamahal para sa inyong anak, Binibining Punggo. So para po sa pangatlong katanungan, ano po ang inyong pinaka hindi malilimutang karanasan dyan? Mabuti ba o masama? Mabuti po kasi nakapunta po ako sa mababait na amo. Mababait na amo at okay lang sila. Tapos hindi tulad ng iba na nakapunta sa yung saktan ka na amo, hindi ka pinapakain ng maayos. Kaya hindi ko malilimutan itong mga amo ko na napakabait. Salamat sa Diyos. Kung pagbibigyan po kayo ng pagkakataon, babalik po ba kayo dyan sa abroad? Oo, kung pagbibigyan ako ng pagkakataon, babalik po ako kasi habang maliit pa yung mga anak ko, mas mabuti pong mag-ipon kasi maliit pa sila. Pero pagtungtong na nila ng high school o tsaka college, saka ako uuwi kasi mas importante pong gabayan natin ang ating mga anak, lalo na pag malalaki na sila. Pero ngayong mga bata pa sila, mas importante nandito pa ako sa ibang bansa naghahanap buhay para makapag-ipon, makapag-invest ng negosyo at saka ako uuwi. Okay po, Ginang Punggo. Saludo ako sa inyong tapang at sakripisyo para sa inyong mga anak at sa iyong pamilya. So para po sa pagpapatuloy ng aming interview, ipapasa ko po kay Binibining Obsioma. Sige po, salamat po. Hello po, magandang araw, Ginang Punggo. Ako nga po pala si Jenny B. Obsioma. At ito na po yung pang-apat na tanong para sa inyo. Paano ninyo makukumpara ang Pilipinas sa bansang pinuntahan ninyo? Magandang araw din po, Binibining Obsioma. May kumpara ko po ang Pilipinas at saka dito kasi sa pamagitan po ng sahod po at saka mamahaling bilihin. At ang sa Pilipinas po, hindi ka makapagtatrabaho pag wala kang pinag-aralan.
Pero dito sa ibang bansa, kahit na wala kang pinag-aralan o masipag ka lang, okay ka dito. Tapos, lakasan ng loob. Pero ang Pilipinas kasi, mababang sahod, mataas ang bilihin. Kaya, mas maganda dito kasi mataas yung sahod at hindi pa matataas ay yung bilihin. Yun lang po ang may kumpara ko. Okay po, Ginang Punggo. Salamat po sa iyong sagot. At dito naman tayo sa susunod na ikalimang tanong. Balak niyo po bang bumalik o magtrabaho muli sa ibang bansa? Bakit po o bakit hindi? Opo, balak kong maliit pag makauwi na ako kasi habang maliliit pa yung mga anak ko, patuloy po ako magtrabaho kaysa naman nandyan ako sa Pilipinas, wala naman akong trabaho. Kasi hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. At saka habang maliliit pa sila, mag-iipon ako ng pera para makapagpatayo po ako ng negosyo. At saka kung malaki na sila, gagabayan ko na po sila kasi pag malaki na yung mga anak mo, mahirap na silang maraming bisyo, ganon. Kaya nga habang maliliit pa sila, babalik ako ng babalik dito sa ibang bansa kasi mababait naman yung mga amo ko. Swerte-swerte lang talaga at yun lang po. Nakakahanga naman po kayong Ginang Punggo. At nang dahil dyan, saludo po kami sa inyo kasi bilang OFW, hindi yan, mahirap kasi yan yung malayo tayo sa ating pamilya, pero para sa kinabukasan ng iyong mga anak, ginagawa mo yan. Kaya saludo po kami sa inyo, Ginang Punggo. At meron po kami sunod na mga tanong po para sa inyo, yung huling tanong, yung ika-6. Ano ang mga bagay na pinaka-namimiss mo sa Pilipinas habang nasa ibang bansa ka? Ulitin ko po ang tanong, ano ang mga bagay na pinaka-namimiss mo sa Pilipinas habang nasa ibang bansa ka? Yung tanong na yan ay pinaka-importante talaga sa akin. Ang pinakaunang nagmimiss ko yung pamilya ko. Gailak naman ako. Yung pamilya ko at saka yung mga anak ko. Pasensya na po kung at saka yung pag-aalaga ng mga anak ko, yun ang pinaka-miss ko. At yung mga pagkain. Kasi yung mga pagkain dito, iba talaga sa Pilipinas. Ang pagkain dito ay basta hindi. Ang Pilipinas kasi, ang mga pagkain walang tulad ng baboy, wala dito. Tayong mga Pinoy, mahilig talaga tayo ganyan. Pero dito, hindi pwede natin kainin kasi bawal kasi ang mga Muslim at mga Arabo, hindi sila kumakain ng baboy. Kaya, ang pinaka-miss ko talaga ay yung pamilya ko at saka ang pagkain at saka sa Pilipinas kasi pwede ka magpahinga. Dito, walang pahinga. Kasi may amo ka, tapos trabaho ka, bawal ang pahinga. Pero, swerte naman ako sa amo ko kasi may pahinga ako, tapos may day off, ganon. Pero yung ibang mga OFW, saludo ako sa kanila kasi hirap sila sa pagpahinga at saka kayod sa trabaho, ganun lang. Kaya, miss ko na ang pamilya ko, yung ang pinakauna kong namimiss. Yun lang po. Sobrang nakakahanga po kayo, Mrs. Punggo, dahil kaya niyo po yung iwan ng mga anak para lang sa magandang kinabukasan nila. Kahit namimiss mo na yung Pinas at saka yung mga anak mo dito, pinagpatuloy mo pa rin ang yung pagtatrabaho sa ibang bansa para mabigay yung mga gusto nila at magandang kinabukasan nila. Kaya saludo po kami sa lahat ng mga OFW. Maraming salamat po sa iyong binigay na oras para sa aming kunting review ay interview po para sa inyo. Salamat din po.
Bye-bye!